Magandang gabi po sa ating lahat at sa mga nanonood sa live video streaming ng Facebook account Isa Jesus. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa banal na misa na ating ipinagdiriwang ngayon, inaanyayahan tayo ng Panginoon na magtiwala sa kanyang pagmamahal at pag-aaruga. Tulad ng ipinapakita sa mga pagbasa, ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang bayan. Tinatawag din niya tayo na maging may saksi ng kanyang kabutihan at awa sa ating pamilya, komunidad at pang-araw-araw na buhay. Ihandog natin sa Panginoon ang ating mga pasasalamat, mga kahilingan at mga alalahanin habang buong pananampalatayang nakikibahagi sa banal na Eucharistia. Tayo po ay tumayo at masayang awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain si Jesus ang mahabagin at mapagkalingang pastol ng ating mga kaluluwa. Ang kanyang papuri sa Diyos sa kaitaasan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglubog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang. Napawang may hina kapag iyong iniwanan, kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan. Ikaw ay aming mabigyan kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po tayo. Ang unang pagbasa, Exodus 19:2-6. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, mula sa Rephidim, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Egyptyo. At tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y itatanggi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin." Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang itutugon, lahat tayo kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy, papurihan, paglingkuran siya'y kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa, tugon. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayo lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Tugon. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Tugon. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. Mahirap mangyaring ilalay ninyo man ang kanyang
kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaari may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Lalo na nagtiyak na maililigtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos ng mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ito at lupaypay. Parang mga tupang walang pastol, kaya't sinabi niya sa kanyang mga lagad, sagana ang aanihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 lagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng may mga karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan ang mga anak ni Zebedeo, sila Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit lang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongi at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Makakaupo na po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sige po, batiin niyo po inyong mga nasa gabi.
Magandang gabi rin po o magandang araw sa lahat po ng susubaybay sa ating live video streaming. Sama po ako kayo o paling ng mundo naroon. Sa ngalan po ng ating ginagalang at pinamahal na Metropolitan Bishop, Dr. Celestino Dianan, sumunod po ang pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Also, I would like to acknowledge the viewers from Nigeria. He is watching right now, our Reverend Father Paul Mary, and also our Reverend Father from Kingdom of Saudi Arabia, Reverend Father Monsignor-elect Janister Arandia. God bless you more. Mga kapatid, sa linggo pong ito, ngayong linggo ay nasa ika-11 na po tayo ng linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pong ebanghelyo na narinig at sa mga binasa sa unang pagbasa, ikalawang pagbasa, makikita natin doon ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Nakita natin kung paano sa unang pagbasa hinango ng Diyos ang bansang Israel o ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto at kung paano sila'y alagaan ng Diyos sa mga panahon na kung saan tila baga sila'y susuko na sa ilang o sa disyerto. Ipinakikita ng Diyos na hindi siya nagkukulang o hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kaya naman ngayon din po sa ating pagbasa sa ikalawang pagbasa na narinig, doon po sinabi ni San Pablo sa mga taga-Roma na kung paano ang isang tao ay mamatay sa isang matuwid. Merong tao na makikita tayo. Subalit, ang taong mamamatay para sa kanyang mga kaaway at sa mundo ay wala pang nakagawa niya. Kahit sa mga kasaysayan ng ating bansa, maraming namatay at nagwis ng buhay alang-alang sa pag-ibig at pagmamahal sa ating bayan. Isa na dyan si God Andres Bonifacio, ang ating mga bayani na sina Jose Rizal at mga matatapang na bayani tulad ni na Luna Brothers, no? Antonio Luna at ni Juan Luna at iba pa. Subalit, merong isang tao, Diyos na nagkatawang tao, na nag-alay ng kanyang buhay, hindi para sa mga matutuwid, kundi para sa mga tao na nakatakda ng o candidate na mapunta doon sa kaparusahan dahil sa pagkakawalay sa Diyos, dahil sa pamagitan ng kasalanang nananalaytay sa kanilang mga ugat mula pa sa kanilang mga magulang, ninuno na sila iba't adan. Kaya sinabi sa Romans chapter 5 verse 7, God demonstrated His own love towards us when we were yet sinners. Christ died for us. Sinabi dun sa Roma 5:7 na pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin, sa atin po, nung tayo'y mga masasama, makasalanan pa, wala pa tayo kay Kristo. Ang Diyos anak, ang Diyos ang may sinugo, ang Diyos anak upang sa pamamagitan niya tayo po ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagganap ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, ang tinutukoy po rito ay ang Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay ng buhay para sa mga taong
Hindi naman karapat-dapat. Subalit, ganun na lamang ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya tamang-tama, nung ating Friday, charismatic service, na ang session topic is God's love and His plan for us. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit naibigay ang kanyang bugtong na anak? Ayon sa Juan or John 3:16, Juan 3:16, gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong o kali sa isang anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya. Bayan ka man ng Diyos o hintil o hindi ka bilang sa bayan ng Diyos. Ang sino man sumampalataya, ano man ang relihiyon mo, kung ikaw'y sasampalataya kay Jesus, ikaw'y magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Iyan po ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po sa ating Ebanghelyo, nakita ni Jesus, nung siya'y nagkatawang tao, Diyos siya na nagkatawang tao, ayon sa Juan 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory as if the glory of only begotten Son of the Father, full of grace and truth. At ang salita, ang verbo ay nagkatawang tao, at siya'y nabuhay kapiling natin. At nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos Anak. Ang word o ang salita o ang verbo tinutukoy dito na iba kundi ang ating Panginoong Kristo na tinutukoy dun sa 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ang pasimula ay salita, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay sumasa Kanya. Kaya po, nung nagkatawang tao si Jesus, ramdam niya ang nararamdaman ng pagiging tao. Sabi nga ba, bakit ang Diyos nyo ay tao at namatay? Yun nga malinaw sa Romans 5:7. God demonstrates His own love for us while we were yet sinners. Christ died for us. That is the reason why someone needs to die on behalf of us. Bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos? Sapagkat ang iniligtas po niya ay hindi kambing. Ang iniligtas po niya ay hindi baka. Ang iniligtas po niya ay tao. Kaya siya'y nagkatawang tao. Yun po isang malinaw kung bakit ang anak ng Diyos ay kailangang magkatawang tao. Kaya sa ating Banghelyo, damang-dama niya ang pagod at lupaypay ng mga taong parang walang tupang o tupang walang pastol. Walang nagka-guide sa kanila. Nahabag siya sa kanila. Kaya pinapakita nito ang puso ni Jesus ay pusong puno ng awa at malasakit. Kaya sinabi niya sa kanyang mga disipulo, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ang paanyayang ito ay hindi lamang po para sa mga pari, madre, religyoso. Tayong lahat po, mga magulang at mga kapatid, ay tinawag na maging manggagawa sa ubasan ng Diyos upang maging daluyan tayo ng pagpapala ng ating pamilya, sa trabaho, sa paaralan, at sa komunidad na ating ginagalawan. Ipinadala po ni Jesus ang kanyang mga alagad upang magpagaling, magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan na ng pag-asa, at ipahayag ang paghahari ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, ganito rin po ang ating misyon ngayon. Maging instrumento po
ng pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng mabubuting gawa, salita, pagtulong sa mga nangangailangan, at pagpapakita ng habag sa kapwa. Kasi pag tayo po ay nakaranas din ng awat habag sa iba, nararanasan natin yung puso ni Jesus. Kasi yung puso ni Jesus ay punong-puno ng compassion. Sabihin nga po, compassion. Compassion. Isa pa po, compassion. Compassion. Yung punong-puno siya ng awa. Kahit ikaw ay makasalanan, lumapit ka kay Jesus, hindi niya tinitingnan, ikaw ay makasalanan. Tinitingnan niya ikaw bilang ikaw. Kung anong pangangailangan mo, nais abutin ng Panginoong Jesus. Hindi sa mga kahinaan mo, hindi sa mga nakaraan mo, kundi yung awa ng Panginoong Kristo ang nangingibabaw. Kaya ang sabi niya sa John chapter 3 verse 17, the Son of God did not come to condemn the world, but through Him, the world might be saved. Ang anak ng Diyos ay hindi naparito upang usigin ang mga makasalanan o ang mundo na makasalanan, kundi upang sa pamamagitan niya ang mundo ay maligtas. Kaya tayo po nang pumilala sa Panginoong Kristo ng bautismuhan at patuloy na nagsisikap na sumunod sa kanyang aral, tayo po, pag humarap tayo sa Diyos, ang nakikita ng Diyos Ama, hindi ang ating karumihan. Nakikita ng Diyos Ama ang katuwiran ng ating Panginoong Kristo. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya, unang-una, mga magulang at mga kapatid, maging sa inyong mga nanonood. Unang paglalapit po kayo sa Panginoon, huwag kayong magdadalawang isip. Huwag niyong isipin na makasalanan ako, marumi ako sa harapan ng Diyos. Lumapit tayo sa Diyos na may buong pagtitiwala. Sapagkat sa paglapit natin sa Diyos, nakikita ng Diyos ang ating puso. At una, kailangan patawarin mo ang iyong sarili. Sa lahat ng iyong pagkakamali sa buhay, sa lahat ng iyong mga pagbagsak, sa lahat ng mga pagdapa mo, patawarin mo ang iyong sarili. At pag natutunan mong patawarin yung sarili, madali ka na rin magpatawad sa iba. Kasi minsan makikita mo ang sarili mo sa iba, ang kahinaan mo sa iba. At pag nakita mo ang kahinaan mo sa iba, maunawaan mo sila, hindi ka ma-offend. Bakit? Kasi ganun ka before. At natuto kang bumangon at humingi ng tawad sa Panginoon, ay ikaw pinatawad at ikaw ay binago ng Diyos. Kaya, yung awa, kailangan natin po yan. Awa at gawa. Tandaan po natin. Kaya po, sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, nag-utos siya sa kanyang mga alagad, tulad ng ginagawa niya. Sa panahon ito, mga magulang at mga kapatid, maraming tao po ang mga hurt, mga nasasaktan. Ay kita nyo ngumingiti sa harapan ninyo, subalit deep inside they are deeply in pain. May mga sugat po sa kanilang mga puso na kailangan maging sensitive tayo. Maging dito sa community, tinanggap natin ang bawat isa bilang mga kapatid. At therefore, tanggapin natin kung anong kahinaan nila. At kapag kayo naman, lalo na yung mga bago ay tinuturuan kayo, tinutuwid kayo ng inyong mga kapatid dito, maggalak tayo. Matuwa tayo. Bakit? Kasi ibig sabihin, mahal nila tayo. Amen? Amen. Huwag tayong magtatampo. Huwag tayong magdaramdam. Kasi the more na tinatago mo ang iyong puso na-offend ka, sabihin mo. O baka naman kasi ang pagtutuwid sa iyo ay hindi tama, sabihin mo.
Kaya minsan ay naugat ng mga di pagkakaunawaan at pagkakabahagi sa mga pamilya, hindi lang sa pamilya, maging sa community o organisasyon o sa trabaho. Pag nasaktan ng isa't isa, maging bukas tayo, maging open. Sapagkat sa pamagitan niyan, tulad ng isang pamilya, natututunan natin na tanggapin ang bawat isa, maging ang ating mga kahinaan. Amen? At sa ganun, pare-pareho tayong lumalago. At sa pamagitan niyan, natutuwa ang Diyos. Nagtutulungan tayo, nagsusuportahan tayo sa ating mga kakulangan, sa ating mga pagkukulang at kahinaan, upang nang sa gayon, makita ang liwanag ng Diyos sa atin. At pag nakita nila ang ganda ng samahan nyo, tulad ng maraming mga organisasyon, pag nagpa-participate ang OLO, Our Lady of Hope, ang ganda ng samahan ninyo. Solid na solid kayo. Hindi man kayo karamihan, pero makikita ang pagiging solid ninyo. Bakit? Kasi tanggap natin ang bawat isa. Amen? Sapagkat kung paano tayo tinanggap ng ating Panginoong Kristo, ganun din, tatanggapin din natin dapat ang bawat isa ng bukas palad. Amen? Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Kaya po sa panahong maraming nasasaktan, naliligaw, at nawawala ng pag-asa, tayo po nawa ay maging tanda ng presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin ang bilin ni Jesus. Tinanggap ninyo ng walang bayad, kaya't ibigay ninyo ng walang bayad. Naway hilingin natin sa Panginoon ang pusong mahabagin o punong-puno ng awa at ang tapang na tumugon sa kanyang tawag. Amen. Magsitayo po tayo. Sama-sama po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya po Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, ang naon natin lahat. Nagkataon siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpapakasal ni Poncio Pilato, pinagkasunod ng mga Pilipin. Nahaw sa naroon ng mga imao, nang may tatlong araw na buhay na magpili. Umakyat sa langit at narulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at panhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Yesus, tinatawag mo kami manalangin para sa mga manggagawa sa iyong anihan. Naway magsugo ang Diyos Ama ng mga lingkod na magpapahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo ang itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin po. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway maglingkod kami ng may pag-ibig at malasakit sa lahat, lalo na sa mga nakakaligtaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pare, naway maging mabunga ang kanilang paglilingkod at maipakita ang pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, konsagradong babae at lalaki, at laikong misyonero at misyonera, naway mapalakas sila at maalalayan sa kanilang mga misyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pamilya, naway itaguyod nila ang kabutihan, pangalagaan ang nangangailangan at patatagin ang pagkakaisa sa kanilang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon,
Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tinatasin namin ang mga kapatid namin na nangangailangan ng kagalingan tulad ni Maria, Celine Mesias, Marilu Caser, Jennifer Tagle, Austin Bambalan, Virginia Manlangit, Carolina Reyes, Alpha Rivera, Marlene Mesias, Reverend Father Noslen. Tinatas din namin sa iyo, Panginoon, mga kapatid namin na nagdiriwan ng kanilang kaawaan tulad ni Sister Sonny Millar, Sister Sheila sa Traino. Patuloy na pagpalain mo sila at ingatan at pahabain ang kanilang buhay. Ngayon din po, Panginoon, pagpalain, tinatas namin sa iyo ang mga kapatid namin narito, tumugon sa iyong imbitasyon tulad ni na Fiel family, sa Gaino family, at ang aming bagong bisita na si Sister Eleanor. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Panginoong Yesus, tulungan mo kami maglingkod ng bukal sa puso upang ikaw ang maluwalhati magpa-kailanman. Amen. Ito ba yun? Ano nilagay mo yun? Sa iyo, aking Panginoong Jesus, ako'y ibig mo. Ay, natak na yung parang yung kanal. Inang kinubos, ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas, higit kong nilugod, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko na may gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba, aking hinihiling. Huwag kalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas, higit kong nilugod, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko na may gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba, aking hinihiling. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon ang pagkakain sa iyong mga kamay sa kasurihan at sa parangal sa ating kapapangaraman at sa buong sambayanan ng Pana. Ama naming lumikha kami, ginawa mo may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating. Ama Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo
na aming Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan naming pasanin ay binalikan niya upang kami palayain at maitampok sa iyong lingkod. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkan may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyawin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan kami, nagpupunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayong lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanata. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ang aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang pusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang binata. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya. Inubod niya sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapon, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin niyo. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay ibinain, bilang magkain inumin, bilang sa saluhan natin, hanggang sa siya'y lumin, hanggang sa siya'y lumanin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po yung simbahan na ganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig kaysa Lileo na aming Santo Papa
at ni Celestino at ni Aldo na aming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi lang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman ni Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagtiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman ng agad na utos at puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinangabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo.
sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. Sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa mga nanonood po, peace be with you. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ang kaloob mo sa amin, ang kapayapaan. Magsiluhod po tayong lahat. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo. Panginoon, Ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga taong inanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalangin ako. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagaman hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipag-isa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo mag-iisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan.
Magstay po tayo para sa sama-samang pananalangin. Ipanalangin po natin ang mga naghahanap ng trabaho. Sabay-sabay tayo. Panginoon, Panginoon, kayo ang nagbibigay ng abilidad at oportunidad upang kami ay umunlad. Naniniwala po kami na sa iyong provisyon at humihingi ng tulong sa paghahanap ng trabaho na ayon sa aming kakayahan at hilig. Inanda mo kami para sa trabaho pinagdala mo para sa amin. Nagtitiwala kami sa iyong panahon na paglano. Amen. panalangin sa mga sakit, kagalingan sa ating mga sarili at mga mahal sa buhay. Sama-sama tayo. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Pagposible po sila at pagkalooban ng paglalabong lakas. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan. Amen. Panalangin para sa kapayapaan, hindi lamang dito sa GCC, maging sa buong mundo. Sama-sama tayo. Panginoon, pinanalangin namin ang katahimikan sa buong mundo. Pinilihan namin ang pagkalihin mo ang pag-ibig at pagkakaisa sa puso ng bawat tao, lalo na sa mga bansa na may alitan. Buksan mo ang puso ng mga pinuno upang piliin ang ilang loob kaysa sa kasamaan at pagluhin ang mga sugat ng paguluhan. Amen. At panalangin natin ang panalangin para sa ating ng Virgin Maria, Our Lady of Hope. O pinagmahal ng Birhen Maria, ina ng biyaya, pag-asa ng mundo, O Diyos na sa pamamagitan ng kahangahangang proteksyon ng pinagpalang Birhen na si Maria, ay nagpatibay sa amin ang matatag na pag-asa. Ipagkaloob mo sa iyo na sa pamamagitan ng pag-iingat sa panalangin at sa kanyang payo ay mapagdala namin ang biyayang hinihiling namin. Sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal ang pinagsaluhan namin banal na pakikinabang na pagpapahiwatig ng iyong makikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Please bow your heads for the final blessing. Puspusin nawa kayo ng malasakit sa inyong pamayanan at pagkaloban kayo ng mga bungang kasiya-siya. Amen. Amen. Bigyan niya nawa kayo ng banal na malasakit para sa kapakanan ng simbahan at pagpapalaganap ng kaharian. Amen. Nawa ang panawagan ni Jesus ay tugunin ninyo ng bukas palad at tapat na paglilingkod. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan ng pag-ibig ni Kristo para sa lahat. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Siyang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siyang gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Ating purihin ang poon na mahabagin sa atin. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya gumawa